O ayan nga po mga idol, nung umuwi ako sa bahay ng nanay ko, habang ako ay nakahiga, pagtingala ko sa kisame, nakita ko tong mga hibla ng pangdan. Ah, meron ko ganyan. Isa pa, isa pa. O, di ba? Nakita ko kasi ito na nakasabit sa kisame, kaya naisipan kong gumawa uli ng maliit na basket. Pinili ko nga rito ang mga pangdan na sakto ang haba at sakto lang ang lapad para sa gagamitin kong materyales sa paggawa ng maliit na basket. Sana magawa ko ito at parang nakalimutan ko na kasi ang huling pagkakataon na gumawa ko ng basket na ganito ay elementary pa ako kasi tinuruan ako ng aking lola sa paggawa ng banig. So ayan nga po, sa pag-umpisa ko sa paggawa ng pinakailalim ng basket ay ginamit ko ang aking paa upang hindi ito gumalaw kasi kapag nagalaw, madi-disarrange po ang mga hibla. Ang mga kamay ko naman ang ginamit ko sa paghahabi. Minsan nalilito na ako kasi parang nakalimutan ko na kasi ganoon talaga sa buhay. Minsan may mga bagay na kailangan na nating kalimutan. Katulad niya, sinaktan ka na, di ba? Kalimutan mo na. Huwag mo lang habulin. Huwag mo lang subukan, best. Masasaktan ka lang. At ayun nga po, tuloy-tuloy po tayo sa paghahabi at tingnan mo naman ang paa ko dyan. Relax na relax. At binabalik-baliktad ko na dyan kasi parang nalilito na ako dyan. Hindi ko na alam kung ano ang kasunod. Mga pagkakataon pa nga dyan na bumababa ko at nagtatanong ko sa nanay kung tama ba yung ginagawa ko. Tama na ba yung mga paghahabi na ginagawa ko. Ayan, sinisipat-sipat ko pa talaga kung tama ba. At hindi naman halatang masakit na ang likod ko dyan. Ganon talaga yata kapag tumatanda na tayo, madalas sumasakit na yung mga likod natin. Ayan nga po, at sa pagkakataong ito, ayan, biglang may dumating. Ano bang gagawin nito ngayon? Sana hindi tayo guloyin sa ginagawa natin. Ayan, ang dami niya nagpapapansin na sa dyan. Ayan, binibigay niya yung mga hibla ng pangdan sa atin at gusto niya isama din natin sa paggawa. 'Di ba? Ang bait naman talaga ng baby. 'Di ba? Concern siya, gusto niya hindi mahirapan ang papa niya. Parang magtatagal yata tayo sa ginagawa natin ito kasi ayan merong nanggugulo sa atin. Ayan, ayan, tuloy-tuloy pa rin siya. Parang gusto niya talagang sumali. Parang gusto yata nito siya nang gumawa ng ginagawa natin. Ayan ayan, kumukuha pa talaga siya ng mas marami pang hibla. Baka gusto niya, baka mas malaki pa sana ang ginawa natin. Ayan, ayan na nga, kinalat na nga niya yung mga sobra nating hibla. Ayan. O ayan, bumalik pa talaga siya. Hindi pa siya nakontento sa pagkakalat. Bumalik pa talaga siya at nakita niya yung cellphone. Ayun, kinuha. Ayan, balik ulit tayo sa paghahabi. Kinuha muna ang baby ng mama niya para makapag-concentrate naman tayo sa ginagawa natin. Ayan mga idol, patapos na yung basket na ginagawa natin. Ito na yung pinakabunganga, yung ilalak na yung mga hibla ng pangdan. So ayan, pero parang nalilito na ako dyan. Hindi ko na alam kung paano ilalak kasi parang may sobra. Parang hindi ko alam kung sobra ba o kulang ng hibla. Ayan, meron pa ako diyang mga pagkakataong pumunta na talaga ako sa nanay ko para magpatulong pero kasi parang pati ang nanay ko nalito na rin at hindi niya alam kung tama ba yung ginagawa ko kasi ang daming hiblang nagkalat. So ayan po, tuloy-tuloy lang. Baka sakaling makachamba tayo sa ginagawa natin. Ayan. So ayan po, nilalak ko na yung panghuli o yung pinakabunganga ng basket. So ayan, parang nakikita na natin yung line na katapusan o pinaka ibabaw na parte ng basket. So ayan, nakita na natin na parang basket naman talaga siya. Ayan, gumamit na tayo ng gunting dyan para mas mabilis na mai-insert natin yung mga hibla para malak na siya. So ayan, tuloy-tuloy lang ng pasok, hila. Yan. Parang iba yung naisip ko dun sa pasok, hila. Okay, so ayan, parang naguluhan na ako dyan. Hindi ko na alam kung anong kasunod. Sinisipat-sipat ko na lang yung sa labas pero parang hindi talaga ganun. Kaya hindi ko pala ito natapos yung ginagawa ko kasi hindi ko na alam. Pero parang basket na naman siya, di ba?